Unang Samuel, Kabanata 17. Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soko, na sakop ng Huda, upang lusubin ng Israel. Nagkampo sila sa Ephes Damim, na nasa pagitan ng Soko at Azeka. Si Saul naman at ang mga Israelita ay nagkampo sa may libis ng Ela, at dooy naghanda sila sa pakikipaglaban sa mga Filisteo. Magkaharap ang dalawang pangkat. Ang mga Filisteo'y nasa isang burol at nasa kabila naman ang mga Israelita. Isang libis ang nakapagitan sa kanila. Isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo. Ang pangalan niya ay Goliath, at siya ay mula sa lungsod ng Gat. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Tanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki, at ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. Sumigaw si Goliath sa mga Israelita, "Bakit nakahanay kayong lahat diyan para lumaban? Ako'y isang Filisteo, at kayo naman mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Hinahamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin." Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nanghina ang kanilang loob at sila'y natakot. Si David ay anak ni Jesse na isang Efratita mula sa Bethlehem, Huda. Nang panahong iyon, si Jesse ay mahina na dahil sa katandaan. 8 ang anak niyang lalaki. Si David ang pinakabata. Sina Eliab, Abinadab at Sama, ang 3 pinakamatatanda niyang anak, ay kasama ni Saul sa labanan. Habang sila'y kasama ni Saul, ang bunso namang si David ay pabalik-balik kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. Sa loob ng 40 araw, umaga't hapong hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Isang araw, inutusan ni Jesse si David, "Anak, dalhin mo agad itong 5 salop ng sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. Ibigay mo naman ang 10 hiwang kesong ito sa pinuno nila. Tingnan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka nga roon." Ang 3 anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa libis ng Ela at nakikipaglaban sa mga Filisteo. Kinabukasan, maagang bumangon si David. Ipinagbilin niya sa iba ang mga tupang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkaing ipinabibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusob na ang buong hukbo at isinisigaw ang kanilang sigaw pandigma. Nagharap na ang mga pangkat ng Israelita at ng mga Filisteo. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ang kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo na naman si Goliath sa unahan ng mga Filisteo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Sinabi nila, "Tingnan ninyo siya. Pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan, ipakakasal sa prinsesa, at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin pa ng buwis." Tinanong ni David sa mga katabi niya, "Ano raw ang gantimpala sa sinumang makakapatay sa Filisteyong yan?
at sa makakapag-alis ng kahihiyan sa Israel? At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Tulad ng narinig mo, ganun ang gagawin ng hari sa makakapatay sa Filisteyong yan. Sagot ng mga kausap niya. Narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, "Anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinapaalagaan sa'yo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng labanan." Sumagot si David, "Bakit? Ano bang ginawa ko? Masama bang magtanong?" Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba. Ngunit ganoon din ang sagot sa kanya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong yun. Ako po ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong yun. Batang-bata ka pa, samantalang siya ay isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan." Ngunit sinabi ni David kay Saul, "Ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Filisteyong yun, sapagkat ang nilalait niya'y ang hukbo ng Diyos na buhay." Idinugtong pa ni David, "Iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Filisteyong yun." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh." At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan. Nang maisakbat na ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, "Hindi ko na po gagamitin ang mga ito." At hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David, sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong hitsura, nilait niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat?" At si David ay sinumpa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath.
Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Sumigaw ang mga kawal ng Israel at Huda at hinabol nila ang mga Filisteo hanggang sa Gat, sa may pagpasok ng Ekron. Naghambalang sa daan ang bangkay ng mga Filisteo mula sa Saaraim hanggang sa Gat at Ekron. At nang magbalik ang mga Israelita buhat sa paghabol sa mga Filisteo, hinalughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang magustuhan. Dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath, ngunit iniuwi niya sa kanyang tolda ang mga sandata nito. Nakita ni Saul nang sinusugod ni David si Goliath. Itinanong niya sa pinuno ng kanyang hukbo, "Abner, kaninong anak ang batang yon?" "Hindi ko po alam, kamahalan," sagot ni Abner. "Kung gayoy, ipagtanong mo kung sino ang kanyang ama." Utos ng hari. Nang magbalik si David, sinalubong siya ni Abner at sinamahan sa hari. Dala pa rin ang ulo ni Goliath. At tinanong siya ni Saul, "Kanino kang anak, binata?" Sumagot si David, "Anak po ako ni Jesse, na taga Bethlehem."